Ikalimang kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Kang Haji nang makita niya ang mga ehersisyo na kanyang gagawin at napasabi na biro lang to, di daw ba? At nagmadaling hinanap ni Kang Haji ang numero ni Lee Siwon. Ngunit ang kanyang mga kontak ay malinis. At napahiga lang ito na napasabi na hindi daw niya alam ang gagawin. At napasabi pa siya na makikita ang kanyang muka na bakit parang hindi daw totoo ang araw na ito. Makikita ang kisame na sinabi pa niya sa kanyang isip na natulog at nagising daw siya, huwag mong sabihin lahat ng ito'y isa lang panaginip. At pagkatapos ay makikita ang gusali ng hospital. Kung saan si Kang Haji ay naghuhugas ng muka na nagugulat na napasabi na hindi daw talaga ito isang panaginip. At tumingin sa salamin at nakita ang sarili na sinabi pa nito na paano daw siya naging walang gasgas sa loob ng isang araw. Sinabi pa niya na sigurado daw siya na maraming pasa siya kahapon. At lumabas ito na pabalik sa kama na sinasabi pa niya na nasaan daw siya. Ang kwarto ng ospital daw na ito ay mukhang napakamahal. At siguradong malaki daw ang bayad dito. At isang babae ang nagsalita na sinabi nito kay Kang Haji na hindi daw niya kailangang mag-alala tungkol dito. Ito pala ay si Miss Sera na tinatanong ni Kang Haji na sino daw siya. At makikita ang muka nito na naalala ni Kang Haji na sinabi na ito daw pala ay ang babae kahapon sa school. At hinawakan siya sa baba na ikinagulat ni Kang Haji. At tiningnan na inilapit ang kanyang muka kay Kang Haji na sinasabi nito na sa katunayan, ito daw ay kakayahan ni Elder Ghost Hand Divine Healer. At tumalikod si Miss Sera na pinagmamasdan ni Kang Haji na sinabi nito sa kanya na sinong Elder Ghost daw. At ano daw yon? At tumugon sa kanya si Miss Sera na sinabi nito na hindi na daw niya kailangang malaman yon. Gayunpaman, umpisahan na daw muna nilang mag-usap. Habang naglalakad si Miss Sera ay sinabi pa nito kay Kang Haji na narinig daw niya na tinotorture siya sa eskwela. Aayusin niya daw agad ang lahat. Nang problema na may kaugnayan dito. Na napatingin sa kanya si Kang Haji na nagtataka. Sinabi pa niya kay Kang Haji habang makikita ang labas ng gusali na sila daw ay naglagay ng dedikadong guro para maiwasan na mangyari ulit ito. At bibigyan daw rin siya nila ng scholarship tuwing quarter. At lumingon na sinabi pa sa kanya nito na anong masasabi daw niya tungkol sa kanilang kondisyon. Nakatingin pa din sa kanya si Miss Sera na sinabi ni Kang Haji na ayaw daw niya sa kondisyon. Dagdag pa niya na ang kapalit daw ba nito ay gusto niyang hilingin sa kanya na huwag na makipagkita kay Senior Siwon, di daw ba? Natumingin lang sa kanya si Miss Sera na sinasabi pa sa kanya ni Kang Haji na hindi daw ba siya ay isa ring murim tulad ni Senior Siwon. At sinabi pa sa kanya nito na hindi daw niya talaga alam ang dahilan. Pero, ayaw daw ba niya siyang makipagkita kay Senior Siwon, kaya sinusubukan daw niya siya kumbinsihin. Hawak ang bag ni Miss Sera ay sinabi nito kay Kang Haji na kung ganun, mabilis daw pala siyang makaunawa. At biglang nagulat siya nang hawakan siya ni Miss Sera at binalibag sa kama. At inupuan siya nito sa katawan hawak sa kanyang kuhilyo. At pagkatapos ay tumingin ng kakaiba at sinabi niya kay Kang Haji na paano daw kung kumbinsihin siya sa ganitong paraan. Makikita na nahihirapan si Kang Haji sa ginawa sa kanya nito na sinabi pa na pakiusap, pag-isipan daw niya ng mabuti at sagutin ito. At dahil maaaring ito na daw ang kanyang huling pagkakataon. Na makikita na nakatingin pa rin ng seryoso sa kanya si Miss Sera. Na sinabi sa kanya ni Kang Haji na nakikita daw ba niya ang ginagawa niya sa kanya. Hindi daw ba lalo lang daw niya siyang pinipilit na maniwala. At hinigpitan pa ng kapit ni Miss Sera kay Kang Haji na sinabi nito sa kanya na parang biro lang daw ba ang kanyang mga salita sa kanya? At sinabi pa niya na 30 seconds daw ng ganito at siya daw ay mamamatay na. Habang nahihirapan si Kang Haji ay sinabi nito na gawin daw niya ang nais niya. Dagdag pa niya na gayunpaman kung hindi daw dahil kay Senior Siwon. Kahapon pa daw siya patay. Nakatingin sa kanya si Kang Haji na sinabi pa na hindi na daw niya papayagan ang sarili niya na matakot sa mga banta ng iba. Kahit kailan. Na makikita na naiinis si Miss Sera na binitawan ng malakas si Kang Haji. At pagkatapos ay humawak sa kanyang liig ito at umuubo ng marami. Habang papaalis sa kama ay sinabi sa kanya ni Miss Sera na ganun daw pala. Kinuha ang kanyang bag at sinabi pa nito na sa tingin daw niya ay naintindihan niya na kung bakit masyadong nagmamalasakit si Mr. Siwon. At nagulat sa kanyang narinig si Kang Haji na ito ay napalingon. At isang sobri at maliit na kahon ang inaabot sa kanya ni Miss Sera na sinabi nito na kunin daw niya ito.
Natumugon na sinabi ni Kang Heji na ano daw naman ito ngayon. Habang kinuha na ni Kang Heji ito ay sinabi sa kanya ni Miss Sera na ito daw ay mga nutritional supplements at isang registration card para sa isang fitness center. At ito daw ang pinakamalapit na lugar sa kanilang bahay. Na nagugulat na sinabi ni Kang Haji na naiintindihan daw niya. At makikita ang muka niya nang may mapagtanto siya. Na tinanong niya si Miss Sera na paano daw niya nalaman ang address ng bahay niya. At tumugon ito sa kanya na kung alam daw ba niya ito. Kang Heji. Na si Mr. Siwon daw ay isang napaka-importanting tao sa kanilang mundo. Na makikita na nakatingin lang ito na walang masabi. At pagkatapos ay sinabi ni Kang Haji na ang ibig daw ba niyang sabihin sa kanilang mundo ay ang murim na mundo. Tama daw ba? Magsasalita pa sana si Kang Haji ay sinabi sa kanya ni Miss Sera na kaya kung malalagay daw sa panganib si Mr. Siwon dahil sa kanya. Na tumingin sa kanya ito at sinabi pa na hindi daw ito matatapos sa isang banta lamang. Na makikita na pinagpawisan si Kang Haji sa kanyang narinig at nagtaasan ang balahibo. At makikita na siya ay lumabas na sa gusali na nakalingon ito na sinasabi sa isip na si Miss Sera daw ay maganda. Ngunit siya daw ay nakakatakot. At tumingin sa kanyang cellphone at sinabi nito sa isip na ano daw itong pinadala sa kanya ni Senior Siwon. Na sinabi pa niya sa isip na kung sisimulan na daw ba niya ang lahat mula ngayon pero ito ay talagang. At nagulat si Kang Haji nang lumiwanag ang cellphone niya na tumatawag si Lee Siwon na sinasabi sa kanya na kung pumunta daw ba siya sa ospital. Natumugon ito na sinabi nito na ikaw pala yan Senior Siwon. Oo, kakalabas lang daw niya. Habang makikita na kausap ni Kang Haji si Lee Siwon ay sinasabi sa kanya nito na okay, simulan na daw niya ang ehersisyo na iniutos daw niya sa kanya. At pagkatapos daw gawin ito, i-message niya daw siya kung gaano karami ang nagawa niya. Na sumagot ito na hindi ang ibig daw niyang sabihin. Sandali lang. Dagdag pa niya na hindi daw niya kaya ang kahit isang pull-up. Pero nakasulat daw dito ang 100 beses. Sinabi sa kanya sa cellphone ni Lee Siwon na kung gayon ulitin daw niya ito ng 100 beses. Habang makikita na si Lee Siwon ay nasa silid aklatan ay sinabi pa sa kanya ni Kang Haji na paano daw naman ang push-ups at ang iba pang ehersisyo. Natumugon sa kanya si Lee Siwon na ulitin daw niya ang mga ito hanggang sa maabot daw niya ang bilang. Habang makikita ang maraming tao sa labas ng gusali ay sinabi muli ni Kang Haji na okay lang daw ba ang mag-ehersisyo ng ganito. At tumugon ito na ayos lang daw. Gayunpaman, natanggap daw ba niya ang gamot mula kay Miss Sera, di daw ba? At sinabi naman ni Kang Haji na ang tinutukoy daw ba niya ang nutritional supplements. Yung mga nasa bag at tumugon ito na oo. Araw-araw pagkatapos daw niyang mag-ehersisyo, uminom daw siya ng isa. Sa loob ng 15 araw at siguraduhin daw niyang gawin ito araw-araw. At makikita si Kang Haji na nasa tainga niya ang cellphone na sinabi pa niya na ha. Sa loob ng 15 araw. At paano daw kung hindi niya magawa? At sinigaw na sinabi sa kanya ni Lee Siwon na kung ganon, tapusin na daw nila ang relasyon nila dito. Na makikita si Kang Haji na nagulat at sinabi nito na Senior Siwon saglit lang daw ng kaunti. Habang naglalakad ito ay tinitingnan niya ang cellphone na sinasabi niya na wow. Kailangan daw ba niyang gawin ang lahat ng ito sa isang araw? Ito daw ay sobra talaga para sa kanya. At may kinukuha sa kanyang bag at sinasabi na kahit ano pa man daw. Subukan na lang daw niya at tingnan kung ano ang mangyayari. At kinuha ang nasa sobri at napasabi na ito daw pala ang fitness center na binanggit ni Miss Sera sa kanya. At napatitig ito na napasabi na pero ang pangalan daw dito ay parang. At pagkatapos ay makikita na siya sa harapan ng gusali na sinasabi niya na tama. Mukhang ito na daw yun. At pagpasok niya ay makikita niya ang mga tao na nag-ehersisyo dito. Nananlaki ang kanyang mata na napasabi sa isip na wow. Anong klaseng atmosphere daw ito? Habang pinagpapawisan ito ay sinasabi pa niya sa kanyang isip na dapat daw ay tahimik na lang daw siyang mag-ehersisyo mag-isa. At biglang napansin siya ng isang ito. Na si Kang Haji ay makikita na nagpupush up na nakaabot na siya sa 70. At napabagsak ito sa sahig na napasabi na aray. Hindi daw niya ito kaya. At lumapit sa kanya ang isang ito na nagtanong na sinabi na estudyante, halos 1 oras na daw niyang ginagawa ang push-ups. At first time daw ba niyang mag-ehersisyo? At tumugon na sinabi sa kanya ni Kang Haji na oo, tama daw siya.
At nagpatuloy siya sa pagpupush up kahit na nahihirapan na sinasabi niya na kailangan daw niyang gawin ang 200 nito bago matapos ang araw. At sinabi sa kanya ng lalaki na kung first time daw niyang mag-ehersisyo, huwag daw masyadong magpagod at mag-warm up lang daw. At magdurusa daw ang kanyang mga muscle sa sakit bukas. Habang nagpupush up pa din si Kang Haji ay tumugon ito na sinabi sa lalaki na salamat sa kanyang payo. Pero ito daw ang inireseta ng kanyang guro. Na napasabi ang lalaki na ano. At dagdag pa nito na makikita ang isang lalaki. Sa likuran nito na sinasabi pa na ang ibig daw niyang sabihin, bakit daw ang tagapagsanay niya ay napaka-ignorante. Na sinabi ng lalaki sa kanya na tama na daw iyan, senyor. Halos umiiyak na sa hirap si Kang Haji na siya ay naka-75 bilang na. Na sinasabi ng lalaki na hayaan na lang daw niya siya. Sa sakit na mararanasan niya bukas, at mauunawaan din daw niya kung saan siya nagkamali. At lumipat ang eksena kung saan si Kang Haji ay nakadapa sa kanyang kama na pagod na pagod. Na sinasabi nito na parang siya daw ay mamamatay na. Habang nakahiga ay nakatingin sa cellphone na sinasabi niya na sinubukan daw niya ng husto, pero hindi daw niya magawa kahit isang parte ng sinabi sa kanya na gagawin. Habang makikita ang mga gagawin niya na ehersisyo sa cellphone, ay sinasabi niya na magagawa ko ba talaga ito sa loob ng 15 araw. Pero, parang walang pag-asa. Susuko na daw ba siya? Habang pinagmamasdan niya ang cellphone, ay napaupo siya nang lumiwanag ito at nagulat ng isang mensahe mula kay Lee Si-won ang dumating. Habang nakaupo sa kama at hawak ang cellphone ay sinabi nito na sinabi daw niya sa kanya na i-text niya siya pagkatapos niyang mag-ehersisyo. Na makikita ang kanilang text sa cellphone. Na nagulat si Kang Haji na napasabi na medicine. At napatingin sa kanyang bag na nakasabit na napasabi na tama, binigyan niya daw pala siya ni Miss Sarah ng nutritional supplements. At makikita ang kanyang muka na nanlaki ang mga mata nang makita niya ito. At napasabi ng wow. Mukhang napakagarbo daw nito. At kumuha ng isa na pinagmamasdan niya ito na napasabi na medyo may amoy daw. Okay lang daw ba ito? At pagkatapos ay inilagay na niya ito sa kanyang bibig na sinabi pa na ang sinabi daw ni Senyor Si-won na inumin daw niya ito, kaya dapat ay okay lang. At biglang lumiwanag ang kanyang muka na napasabi na oh. Ano to? Pagkalagay daw niya nito sa kanyang bibig, natunaw na daw agad. At pagkatapos ay bumalik sa pagkaupo sa kama na sinabi niya na oh my. Ano man ang mangyari, ay maliligo daw siya. At biglang may naramdaman siya. At makikita na unti-unting bumabagsak ito na nawawalan ng malay. Na bumagsak sa kanyang kama. At lumipas ang oras na ito ay gumising na napasabi na dapat daw ay maliligo na siya. At biglang nagulat ito na may mapagtatanto siya. At mabilis na bumangon sa kanyang kama at napasabi na ano daw ito. At napatingin sa orasan na napasabi na lagpas 10:00 na daw. At mabilis na pumasok sa banyo at sinabi na wow. Grabe daw ang naging tulog niya. Kahit ano pa man daw ay kailangan daw muna niyang maligo. At napatingin sa salamin at nakita ang sarili. At pinatigas ang mga braso na sinasabi na hindi daw nakakagulat. Mukhang nagkamasil na daw siya. Na makikita na patuloy na nakatingin sa harap ng salamin na pinagmamsdan ang kanyang katawan. At pagkatapos ay naligigo na ito sa shower na masaya pang sinasabi na imposible. Paano daw nangyayari yan sa isang araw? At lumipat ang eksena na makikita ang gym. Na kung saan ay makikita si Kang Haji na nagpupush up. Na ito ay naka-73 na nabilang. Na nagtataka ang dalawang lalaki na pinagmamsdan siya. Na habang nagbibilang si Kang Haji sa kanyang ginagawang push-up, ay napasabi ang mga ito na hindi daw ba't late na umalis ang batang iyon kahapon. At sumagot ang isa na oho. At narinig daw niya na nag-ehersisyo pa daw siya hanggang sa magsara ang gym. At napaisip ang kulot na lalaki na sinabi nito na paano daw kaya ang sakit ng kanyang mga kalamnan. At tumugon ang pikit na lalaki na bata pa daw siya, kaya siguro yun daw ang dahilan. At makikita na halos lumawit na ang dila ni Kang Haji sa pagod na nakadapa sa sahig. Na sinasabi niya na tingin daw niya magkakaroon siya ng matinding after effects bukas. At mabilis na lumipas ang araw na makikita ang mga gusali. At makikita ang gym na kung saan si Kang Haji ay nagbibilang ng kanyang ginawang push-up. At sa looban nito ay makikita ang dalawang lalaki na pinagmamasdan siya na hindi makapaniwala. At pagkatapos ay tinanong niya ang pikit na lalaki na gaano na daw siya katagal nandyan.
At tumugon itong sinabi na mga 2 linggo na daw. At nagiba ang muka ni Kulot na sinabi nito na hindi ba. Medyo kakaiba yon? At tumugon ang lalaking nakapikit na tama daw siya. At makikita si Kang Haji na sinabi pa sa kanya ni Kulot na dapat daw ba nilang itanong kung gumagamit siya ng droga. At tumugon si Pikit na curious din daw siya. Sinabi pa ng mga ito habang nagbabaras na nagbibilang si Kang Haji na paano daw naging posible na magkaroon ng ganitong katawan kung hindi pa man lang 1 buwan. At makikita na pagod si Kang Haji na nakahiga ito sa sahig na nakadipa. At itinaas ang kamao na masayang sinabi na nagawa daw niya ito. At habang nakahiga ay sinabi niya na wow. Kahanga-hanga, posible daw pala ito. At mabilis na umupo at kinuha ang cellphone na sinasabi na tama. Dapat daw i-message niya kaagad si Senior Siwon. Na sinabi nito sa text na sa wakas ngayong araw ay nagawa daw niyang maabot ang daily target. Habang makikita ang mga gusali ay sinasabi ni Kang Haji na wow talaga daw na ito ay nakakapagod. At hawak ang cellphone ay sinabi pa niya na sobrang pagod daw niya ngayon dahil ito ang huli. At sumagot sa kanyang text si Lee Siwon na sinabi nito na okay, alam daw niyang magagawa niyan yun. At bibigyan daw niya siya ng isang congratulatory gift. At pumunta daw siya sa malapit sa Gangnam Station. Habang nakatingin sa cellphone ay napasabi ito na isang regalo. At tumingin sa kanyang gilid na sinabi nito na saglit nga lang daw. Malapit lang daw ito kung saan ang Gangnam Station. At sinabi pa niya na may direct bus daw naman. At tumingin sa kanyang gilid na damit at sinabi nito na pero, okay lang daw bang pumunta ng ganito lang? Naligo naman daw siya, pero dapat bang magpalit muna daw ba siya ng damit bago pumunta? At napalingon ito nang may tumawag sa kanya na sinabi na ikaw na andyan. At isang tao ang papalapit sa kanya na sinasabi na manatili lang daw siya dyan. Na makikita na ito pala ay isang babae. At napasabi sa isip si Kang Haji na medyo namumula na lumingon dito na sino daw kaya siya. Siya daw ba ay isang artista? At sinabi pa niya na nawala ang babae na ngunit sino daw kaya ang hinhanap niya? At mabilis na bumaling ng lingon na sinabi sa kanya na saan daw ba siya nakatingin. At itinuro siya na sinabi nito na siya daw ang kinakausap niya. Na nagulat at itinuro ang sarili ni Kang Haji na sinabi nito na ako. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata. Ika-6 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita na nagkatinginan silang dalawa na walang nagsasalita. At pagkatapos ay sinabi sa isip ni Kang Haji na ano daw ito. Siya daw ba ay interesado sa kanya? At namuti ang kanyang mga mata nang sabihin nito sa kanya na kung kilala daw ba niya si Lee Siwon, di daw ba? Sinabi pa niya sa kanya na alam daw niya ang lahat, kaya huwag daw niyang subukang magsinungaling. At biglang may itinuro si Kang Haji na sinasabi nito na ano daw yon. Na napalingon ang babae. Na makikita ang nakasimangot na pusa. Na napasabi ang babae na ito daw ay cute. At nagulat ito ng paglingon niya ay wala na si Kang Haji. At makikita ang babae na naiwan na sumakay na sa bus si Kang Haji. At nainis ito na sinabi na tingnan daw niya ang lokong batang iyon. At mabilis na humabol ito gamit lamang ang pagtalon. Habang nakasilip sa bintana ng bus si Kang Haji, ay sinabi nito sa isip na buti na lang daw dumating ang bus sa tamang oras. At sinabi pa niya na makikita na ang babae ay dumaan papasok sa bintana na nagulat daw siya nang bigla siyang magtanong tungkol kay Senior Siwon. At habang kampante na siyang nakaupo ay makikita ang babae na palapit na sa kanya. Na sinasabi pa niya sa isip na pero, sa pag-iisip, baka hindi daw naman niya kailangang tumakbo palayo ng ganon. At seryoso pa niyang sinabi na nakikita daw na tinanong niya ang tungkol kay Senior Siwon, siguradong isa rin daw siyang murim. At kinuha niya ang kanyang cellphone na napasabi sa kanyang isip na pero ano ba daw talaga ang murim. Hindi daw niya ito mahanap. Kahit ilang beses niyang hanapin sa online. At biglang hinawakan ng babae ang kanyang cellphone na ikinagulat niya. At tiningnan ng babae ang cellphone niya. Na napanganga si Kang Haji nang makita niya ito. Habang hawak ang kanyang cellphone ay sinasabi sa kanya ni Kang Haji na paano. Sigurado daw siyang hindi niya nakitang sumakay siya sa bus. At tumugon ang babae na ano daw ang nakakagulat doon. At nanlaki at nagulat si Kang Haji nang sabihin sa kanya. Nito na hoy. Siya daw ba ay isang ordinaryong tao?
Habang nakatingin sa kanyang cellphone ang babae, ay sinabi pa nito na kakaiba daw ito. Mali daw ba ang hinala niya? At sigurado daw siya. At biglang napasabi ito ng ha. Nang makita niya ang text sa kanya ni Lee Si-won at napasabi ito na doon daw ba nakatira si Lee Si-won. At napasabi si Kang Haji na ano. At sinabi sa kanya ng babae na hihiramin daw muna niya ang kanyang cellphone ng saglit. At pagkatapos ay bumaba din si Kang Haji sa bus na sinasabi nito sa babae na saglit lamang daw. Ibalik daw niya ang kanyang phone. Natumugon sa kanya ang babae na ayaw daw niya. Na naiinis si Kang Haji na sinabi nito sa babae na kung hindi daw niya ito ibigay ng maayos. Kukunin daw niya ito sa puwersa. At inasar pa siya ng babae na sinabi sa kanya na subukan niya na lang daw. At seryosong sinabi ni Kang Haji sa kanyang isip na sino daw sa tingin niya ang nilalabanan niya. At kahit na daw siya ay mahina, lalaki pa rin daw siya. At saka, nag-ehersisyo na daw siya kamakailan lang. At biglang sumugod si Kang Haji na pinagmamasdan lang siya ng babae. Na sinasabi sa isip ni Kang Haji na hindi daw man niya alam kung ano ang murim, pero walang paraan daw na hindi niya mapapantayan ang isang babae. At hinawakan lang siya nito sa kamay. At pinaikot niya ang kanyang kamay sa likod niya. Nasuisigaw ng sakit si Kang Haji. Na napasabi pa sa kanyang isip na ito daw ay posible sa nakikita niya. At nakatingin sa kanya ang babae nang sabihin ni Kang Haji na tungkol sa kanya. Na ikinagulat nito nang may makita siyang aura na inilalabas ni Kang Haji sa kanyang kamay. At mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak ng kamay ng babae sa kanya. Na tinanong pa niya ito na sino daw ba siya. At sinabi ng babae sa kanya na hindi makapaniwala na hindi daw ba't siya ay isang ordinaryong tao lamang. Pero, ano tong enerhiya na to? Na napasabi lamang sa kanya si Kang Haji na ano. At ibinuka ang kanyang palad at sinabi nito na hindi daw niya alam kung ano ang sinasabi niya. At ibalik niya na lang daw ang cellphone niya. At sinabi sa kanya ng babae na huwag daw niyang sabihin sa kanya na. At napasabi sa kanya si Kang Haji na ano. At mabilis na hinawakan siya ng babae na hinatak siya na sinabi nito na sundan daw niya siya. At makikita ang gusali na makikita ang mata ni Kang Haji na nakatingin sa kanyang gilid. Na sinabi nito sa babae habang nakasakay sila sa elevator na saglit lang daw. Saan daw sila pupunta ngayon? At tumugon ang babae sa kanya na saan pa. Kung hindi sa lugar kung nasaan si Lee Si-won. At sinabi sa kanya ni Kang Haji na ang ibig lang daw niyang sabihin ay isang nakakatakot na tao daw siya. Hindi daw ba niya alam? Kung mapunta daw siya sa mali niyang side. At kakaibang nakangiti ang babae na sinasabi nito na talaga daw ba? Inaasahan na daw niya yon. At sinabi pa ni Kang Haji sa kanya na hindi daw siya nagsisinungaling. At baka naman daw, ibalik na niya ang cellphone niya ngayon at nagulat ito na napasabi ng ha. Nang makita niya si Lee Si-won sa pinto ng elevator. At masayang sinabi niya na itinuro ang babae na Senior Si-won ang tao daw na ito. At biglang napanganga si Kang Haji nang atakihin niya si Lee Si-won. Na mabilis nitong sinipa si Lee Si-won na mabilis din niya itong iniwasan. At habang pinapanood niya ang mga ito ay pinagpawisan siya na sinasabi na ito ay na napapanganga na lang sa nakikita niya sa dalawa na mabilis na iniiwasan ang mga bawat pag-ataki na ginagawa nila. Na makikita ang babae na sinasabi sa isipan ni Kang Haji na ano daw ito posible daw ba talaga ito. At siya daw talaga ay napakabilis. At bukod pa daw doon. Mukhang natigilan daw si Senior Si-won. Habang nasa harapan ng elevator si Kang Haji ay napatingin siya sa payong. At kinuha niya ito at sinabi sa kanyang isip na dapat daw sana ay tumulong siya kahit papaano. At biglang nabura ang payong na ikinagulat ni Kang Haji. Na ito pala ay tinadyakan ng babae na makikita na nanlaki ang mata ni Kang Haji. Na lumingon na sinasabi ng babae na huwag kang makialam. Sa pagitan nila. Kung ayaw daw niyang mapatay daw niya siya. Na makikita na pinagpawisan si Kang Haji sa kanyang narinig. At nanlaki ang mata nito na napatigil ang babae na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na bakit daw siya biglang nagkakaganyan, Ginny. At dagdag pa niya na at paano daw sila nagkasama. Na nagpailing-iling ng ulo si Kang Haji na sinabi nito na kilala daw ba nila ang isa't isa. Na tinawag ni Ginny si Lee Si-won. At itinuro si Kang Haji na sinabi nito na kung binigay daw ba niya sa kanya ang Taiyuan Vitalization Pills, hindi daw ba. At nagulat si Kang Haji nang mapakinggan niya ito na napasabi sa isip na pills. At itinuro niya si Lee Si-won na sinabi pa nito na huwag daw niyang subukang linlangin siya.
Nabasa daw niya ang mga mensahe sa cellphone niya. Hindi daw ba't ibinigay niya yon para sa kanya pero... At biglang sinabi niya na Ginny. Habang nakataas ang dalawang kamay ni Lee Si-won ay sinabi nito kay Ginny na ipapaliwanag daw niya ang lahat ng gusto niyang malaman, pero pwede daw ba silang mag-usap mamaya? Na napatingin si Ginny kay Kang Haji nang sabihin ni Lee Si-won na nakakahiya daw sa bisita na inimbitahan niya ngayon. At tumingin ng masama sa kanya si Ginny na ikinapawis niya. At biglang sinabi nito na sige. Ayos lang. Pag-usapan daw nila ito mamaya. Na tinitingnan siya ni Kang Haji. At pagkatapos ay napalingon si Ginny nang sabihin ni Kang Haji sa kanya na pasensya na daw. Pwede na daw ba niyang makuha ang cellphone niya? At nagulat ito nang biglang hinagis sa kanya ito ni Ginny na agad naman niyang nasalo. Habang papaalis si Ginny ay sinabi ni Kang Haji sa isip na dapat sana daw ay binigyan niya siya ng babala bago niya ito itapon. Muntik na daw niya itong hindi makita. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lee Si-won na siguradong nagulat daw siya sa biglaang kaguluhan. At napakamot sa ulo si Kang Haji na sinabi nito na mas maganda pa daw siguro. Babalik na lang daw siya mamaya. Dahil sa tingin niya na mukhang hindi komportable ang kaibigan niya. At tumugon na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na ayos lang. Hindi daw niya ito ginagawa dahil sa kanya. At napasabi sa isip si Kang Haji na ang akala daw niya ay ginagawa niya ito para sa kanya. At makikita na pinapasok na siya sa bahay ni Lee Si-won. Na sinabi sa kanya nito na gayon paman, pasok daw siya. At tinanong pa niya ito kung gusto daw ba niya ng maiinom. At tumugon ito na sinabi na oo, pakibigyan na lang daw siya ng tubig. Habang makikita ang looban ng bahay ay sinabi sa kanya ni Lee Si-won na mukhang nagkaroon na daw siya ng muscles mula noong huli daw niya siyang nakita. At tumugon ito na oo. Sinunod daw niya ang lahat ng sinabi niya. At nakaupo lang sa sofa si Kang Haji na nakatitig sa tubig. At tumingin kay Lee Si-won na nagbubukas ng tubig na sinabi na pero ano daw ba ang ibig sabihin ng murim? Sinabi pa niya dito na kakaiba daw sila kumpara sa mga ordinaryong tao. At kahit daw si Jenny kanina at siya rin daw. Habang nagsasalin sa baso ng tubig si Lee Si-won ay sinabi nito na pasensya na daw pero hindi daw niya pinapayagang pag-usapan ang tungkol sa murim sa mga ordinaryong tao. At itinaas ang dalawang palad na sinabi sa kanya ni Kang Haji na pero bakit daw niya siya tinutulungan? Kung bawal ito, di daw ba't hindi niya siya dapat tinutulungan? At makikita na malungkot ang muka ni Lee Si-won na sinabi pa ni Kang Haji na kung tungkol sa kanya, nakatanggap na daw siya ng malaking pabor mula sa kanya. Na makikita si Jenny na nakatayo lang sa pasilyo ng bahay. Na napatingin ito nang sabihin pa ni Kang Haji na pero bakit daw niya kailangang makipag-away sa girlfriend niya nang dahil lang daw sa pagtulong niya sa kanya. At sinabi pa niya habang kaharap na nakaupo si Lee Si-won na ayaw daw niyang na mapunta siya sa gulo dahil sa kanya. Sinabi pa niya na ibinaba ang cellphone na kung ito daw ay masama para kanya, hihinto na siya sa pagtanggap ng tulong niya mula dito. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na nakatungo at walang masabi. At kinuha ang kanyang baso. At sinabi sa kanya na ang murim daw ay isang mundo kung saan ang mga tao ay may iba't ibang pananaw kumpara dito. Sinabi pa niya sa kanya na ang mga murim-in ay totoo, pero itinatago daw nila ang kanilang mga sarili at namumuhay sa ilalim ng kanilang sariling mga patakaran. At nagulat si Kang Haji sa kanyang narinig at napasabi na bakit daw nila itinatago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Tumugon sa kanya ito at sinabi na dahil daw ang kanilang mga patakaran ay hindi matatanggap ng mga ordinaryong tao. Makikita ang baso na sinabi pa ni Lee Si-won na maiintindihan daw ba niya kung ang isang lipunan kung saan ang pagpatay at karahasan ay tinatanggap. At napasabi si Kang Haji na ano. Sinabi pa ni Lee Si-won na nakatikom ang kamao na ang murim daw ay ganong klaseng lugar. At kung saan ang pagpatay at karahasan ay tinatanggap. Seryoso pa niyang sinabi na kaya't mas mabuti pang ang mga ordinaryong tao ay huwag nang magka-interes sa murim habang buhay. Na ikinaputla ng muka ni Kang Haji na pinagpapawisan. At napainom ng tubig na sinasabi sa isip na ano daw to. Pansamantala, naglabas daw siya ng nakakatakot na aura. At tumayo na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na sige, kung narinig na daw niya ang ganito karami, simulan na daw nila ang paggamot. Na napasabi si Kang Haji na ha. Habang makikita ang hagdan ay sinabi ni Kang Haji na wala naman daw siyang sakit sa kahit anong paraan. At tumugon sa kanya si Lee Si-won na sinabi nito na tama, ganun niya ang kaso para sa modernong medisina.
At kung saan pwede daw siyang mabuhay ng walang problema kahit walang paggamot. Dagdag pa niya na pero maintindihan daw niya ito kapag natanggap niya na ang paggamot. Kung anong klaseng katawan ang tinatahanan daw niya. Nasa likod si Lee Si-won habang nag-meditate si Kang Haji na sinabi pa niya kay Kang Haji na ngayon, dahan-dahan daw siyang huminga sa kanyang tiyan. At huminga palabas. Sige, tama yan. Ipagpatuloy niya lang daw. At napasabi sa kanyang isip si Kang Haji na ano nang ginagawa niya. Ano daw ang sinusubukan niyang gawin? Sinabi pa niya habang nakahawak sa kanyang likod si Lee Si-won na hindi daw siya pwedeng mag-concentrate sa ibang bagay habang humihinga siya. Natumugon si Kang Haji na okay. At nakapikit ito na napasabi ng ha. Na habang nakalapat ang mga palad ni Lee Si-won sa likod niya ay napasabi ito na ano daw ito. Na makikita na medyo namumula ang kanyang muka habang nagme-meditate na sinabi sa kanyang isip na ano daw tong pakiramdam na to, parang may mainit na pakiramdam na kumakalat sa buong katawan daw niya. At parang komportable daw siya dito. At makikita ang kanyang muka na nakapikit. At unti-unting iminulat ang mga mata na napasabi sa isip na ano daw to. Nakatulog daw ba siya ng ganito? At biglang isang kadena ang gumapos sa liig na ikinagulat niya. At sinabi ng nakasalamin na may hawak na kadena na may takip sa muka na ang tao daw na ito ay patay na. At sinabi kay Jenny ng mga ito na umalis daw siya sa daanan ngayon din at napasabi sa kanyang isip si Kang Haji na ano daw ito. Sino daw sila? At nasaan daw si Senior Si-won? At sinigaw na sinabi sa kanila ni Jenny na hoy. Ano daw ang ginagawa niyo sa isang tao na nasa kalagitnaan ng Ki meditation? Kayo ba ay talaga mga murim-in? At napalaki ng mata si Kang Haji na napasabi na murim-in. At sinabi ng lalaking may hawak na kadena na nakagapos sa liig ni Kang Haji na umalis daw siya dyan. Kung hindi, puputulin daw niya ang liig ng taong to. At napasabi sa isip si Kang Haji na ano daw to. Ano ng sitwasyon na to? At biglang naalala ni Kang Haji ang sinabi sa kanya ni Lee Si-won na ang murim daw ay ganong klaseng lugar. Kung saan ang pagpatay at karahasan ay tinatanggap. At humigpit ang pagkasakal ng kadena sa liig ni Kang Haji na makikitang ito ay nahihirapan. Na sinasabi sa kanyang isipan na huwag daw siyang magpatawa. At sinabi sa kanya nito na huwag daw siyang gumalaw. Kung gagawa daw siya ng kahit anong kalokohan. At napasigaw ng malakas si Kang Haji. Na ikinagulat ng mga ito. Nang makita nila na winasak niya ang kadena na sinasabi niya sa kanyang isip na mamamatay lang daw ba siya ng ganito. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata.